Yamaha Aerox na Rapid 150 na ito ang Griffin 180. 180cc, angat na angat sa lahat ng mga competitor nito sa market. Kung namamahalan ka sa Aerox na nagkakahalaga ng 150,000 pesos, ito sa halagang 108,000, maiuwi mo na. Napakadami pang specs and features na sigurado kung magugustuhan mo. Nasa Griffin 180 mo lang makikita. Alamin natin lahat yan at ano mga nakapaloob dito sa video na ito. Kaya stay tuned and stick around. Boss Motovlog. Ang Griffin 180 mga bossing ay ang nag-handle niyan ay Mitsukoshi, at itong Mitsukoshi branch na ito ay located po dito sa Dasmariñas, San Agustin. Tabi lang po ito ng SM Dasmariñas at Robinson, ano. Hanapin niyo lang po diyan, nandiyan na po 'yan. At ito po ay nag-handle ng mga SYM, Euro Motors, Euro Kiway, Benelli, Benda at marami pang ibang mga motor na dating sila. At kaya naman lahat ng mga pangangailangan mo, anong klaseng motor man yan, mapa city o on and off-road na motor, lahat na po pantrabaho makikita mo dito sa Mitsukoshi. At mabalik nga po tayo dito sa Griffin 180 na tinaguri ang Aerox killer ng Yamaha. Baga ito na pong papatay talaga, no? Dahil sa mahal ng Aerox, yung mga parokyano ng Aerox mga bossing, yung diehard fans na hindi kaya, kahit pag bumili ka nito, hindi mo maakalaing hindi Aerox eh. O, tinaman man ang hulma niyan, forma niyan, no, di ba? Kamukhang kamuka, walang pinagbago pagdating sa kanyang tindig. Pero may mga pinagbago pagdating naman sa specs, sa ilaw at yung iba pang mga nakapaloob sa motor na ito. Unang-una mong mapapansin dito, pag tiningnan mo yung motor, yung kanyang 8 lens projector headlamp, split type siya, tag-apat po sa magkabilang side. Grabe to mga bossing, sinisigurado ko sa inyong mas malakas po ng 4 na beses ang liwanag nito, yung buga nito, kesa sa Aerox 155 ng Yamaha. May tatlong kulay na available ang Griffin 180. Isa itong red-white combination na to, meron ding gray-black combination at yung isa pang matingkad, yellow-blue combination. Tatlong kulay po yan na pwede yung pagpilian, pero pagdating sa mga kulay na yan, itong kulay pula talaga yung isa sa mga angat na angat sa tatlo, ano, dahil kumbaga pag titingnan mo siya, maangas yung tindig pa lang, ano. Kung gusto mo naman ng low profile na tindig, meron tayong gray black combination, yung ayaw namang masyadong matingkad, at meron din sobrang tingkad, yellow blue combination. Pwede kang mamili sa mga yan. 108,900, magda-down lang po kayo dito ng 15,000 pesos, depende kung 3 taon mo hulugan or 1 taon, depende po yan kung magkano yung ilalabas ng monthly installment nyo. Bukod sa 8 lens projector headlamp na angat sa Aerox 155, isa pa sa nagpaangat sa motor na ito ay ang kanyang mismong makina. Nagkakarga ito ng 180cc engine, 4 valves po ito na kayang sumipa ng 17 horsepower. Liquid cooled ng kanyang cooling system at sinisigurado ko sa yung napakalakas niyan mga bossing. Imaginein mo, 155cc okay na, pero sinagad pa nila ng 180 ito. Siguradong mataas ang top speed mo dito at hindi ka mabibitin sa power. Lalo na kung ikaw ay isang rider na mahilig umovertake sa 10 dump truck, talagang kailangan mo to. Pero kahit ganun kakabilis, naka CBS naman ang motor na ito. Naka disc brake sa harapan, disc brake din sa likod. Kumbaga pag pumreno ka sa harapan, sumasabay din yung preno sa likod. Iwas yan sa mga pagkadulas at mga biglaang aksidente. At ang combi brake system, tamang-tama lang talaga yan sa mga motor. Hindi naman kailangan talaga ng ABS tutuusin lang. Kung tutuusin ng ABS, mas napapabagal pa nito ang motor mo para magpreno, napipigilan. Kasi nga, ayaw ng ABS na naglalak ang mga preno mo. Kaya ayaw niyang pumreno ka, parang ganun. Binabawasan niya yung lakas ng preno. Ang resulta niyan, sapul ka pa rin, ano? Kumbaga babanggaan mo pa rin yung sasakyan. Dapat dito, pagka bigla ka nagulat, hindi nga maglalak yung preno mo, pero sapul kayo. Hindi kagaya dito sa walang ABS o CBS lang, ano? Pag pumreno ka, dudulas ka, pero hindi ka babangga sa sasakyan. So, bahala na kayong mamili kung anong gusto nyo. Pero sa akin, CBS is the best.
Okay, balik tayo. Isa pa sa mga pinakaangat dito sa motor na ito. Tingnan mo naman yung upuan niya. Naka-muscle seat yan. Imagine mo kung magpapagawa ka, magpapakustomize ka ng ganito, maabot pa ng 15,000 yan, lalo na kung leather ang ipapakabit mo. Eto, hindi ka nang gagastos. Kasama na yan sa 108,000 pesos. At pagdating naman sa mga ilaw, lahat po ng ilaw na makikita mo rito, maging yung mga turning lights nito hanggang likod, LED na po. Hindi ka guys sa Aerox, yung kanyang mga turning lights, bumbilya pa. Ito talaga, kumbaga high-tech na po siya. At power efficient. Meron na din po itong saksakan ng cellphone para kahit long ride ang biyahe mo, pag nalobat ka, may saksakan ka. At the same time, kasabay niyan, meron din sa kabilang side yung kanyang idling stop and start system button na pag inon mo, pwede mong mapagana yung idle stop and start system pagka nasa stoplight po kayo, kusang mamamatay ang makina. Once na tinrottle up nyo naman po yung silinyador, mabubuhay naman po ang makina. Magandang features yan, nakakatipid po tayo sa gasolina. Siyempre pag namatay ang makina, hindi gagana yung injector, ano? Hindi siya magbubuga ng gasolina sa engine. Keyless na din po ito mga bossing ha, integrated na po yan ng gas line, tapos yung inyong compartment. At syempre pagka keyless, iwas nakaw yan mga bossing na wala nang tungkab-tungkab dyan. 6.6 liters naman ang tank capacity nito, na ang tangke naman nakaposisyon kung saan din nakaposisyon yung sa Aerox mga boss, sa harapan, no? Pagka ganun nakaposisyon ng inyong tangke, maganda yung center of gravity nyo. Kumbaga mas balance siya, no? Kahit na medyo rough road yung daanan, mas balance siya kasi nandun po yung bigat sa may bandang ilalim. Sinusuportahan pa yan ng dual shock sa likod na debaso pa, no? Hindi ko lang sure kung may laman to, adjustable to, pero ang ganda ng datingan niya, kulay ginto. At bukod naman sa tapalodo mga bossing, may mudguard pa yan. Kumbaga, ewan ko na lang kung pasukan pa ng mga ali-alikabok yung makina mo. Ang pinoprotektahan kasi nito yung engine mo para hindi agad-agad basta madumihan. At sa mga nag-aalala naman, pag bumili daw, saan daw kukuha ng pyesa? Hindi nyo po ba nakita yung Mitsukoshi brand? Pag nakita nyo yan, wala na kayong hahanapan ng pyesa dahil dyan nyo rin po makukuha yan sa mismong Mitsukoshi. Kahit yung mga Jet 100 nakakakuha ng pyesa yung mga lumang motor na. Mas lalo na kung itong modelo na ito na bago. Imagine niyo mga bossing, ang Mitsukoshi ay nag-handle ng Euro Motors na ina-assemble dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman yung pyesa very much available. Yun nga lang, isa lang ang pinagkukuhanan. Kaya akala nyo mahirap kumuha ng pyesa kasi matagal dumating. Darating po yan, basta pukpukin nyo lang yung kasa na pinagkuhanan nyo, darating ang pyesa nyo. Pero kung talagang naiinip ka at gusto mo na makuha yung pyesa, lalo na basag yung pairings mo, andyan ang Aerox, kahit sa ang kasa, kahit labas, makakakita ka. Hanggang sa muli, paalam.